Nagbalik sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel na tinutumbok ang Taiwan. Perwisyo ang dinulot nito sa mga taga-norte na ilang beses nang binagyo. May report si Darlene Kai. Ipagmanti angin ay. Tuklap ang bubong at giba ang pader ng ilang silid. Sa ganitong sitwasyon, darat na ng mga guro't mag-aaral ang paaralang ito sa Barangay Santa Margarita sa Bagao, Cagayan na bugbog sarado sa Super Typhoon Ophel. Ang iniwang bakas naman ng bagyo sa bayan ng Gonzaga, mga naanod na trosong galing umano sa mga kinalbong bundok. Nasira ng mga ito ang palayan ni Jose. Tinangay pa ng baha ang mga alaga niyang baka at baboy. Ang bukod tanging baka niyang nakaligtas, pinagtulungang alisin mula sa mga troso. Mahirap explain, ma'am, kasi alaga namin, kabuhayan din namin ngayon. Bahala ng mama, ang Panginoon. Dahil umaraw na, pinayagan na rin makauwi ang mga lumikas, kabilang ang mga katutubo. Sa Ilagan City, Isabela, makapal na putik ang sumalubong sa mga nag-COE ang evacuee. Nakakapagod na lumikas, maghakot ng mga gamit, ganun, boss, babalik. Maglilinis ng talagang mahirap, sir, talagang buhat ko namin dito, sir. Baha pa rin ang mga taniman. Hindi rin madaanan ang isang tulay. Sa bayan ng Kabagan, umabot sa 22 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura. Napakahirap kasi siyempre, 2 beses nang naba yung pananim ng tatay ko. Siyempre madadagdagan pa yung utang namin. Mamimigay po yung local government unit namin ng mga libreng seeds, ng mga abono. Walang natirang bubong. Asa yung mga bubong? Sa Adams, Ilocos Norte, nagtitiis ang mag-anak ng bahay na ito na sira pa rin mula ng tamaan ng bagyong Marce noong 1 linggo. Panalangin lang po na sana po matapos na yung ng bagyo. 3 sityo sa Adams ang isolated dahil sa mga nasirang tulay at kalsada ayon sa MDRMO. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon, ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marce. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Pag pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala. Tapos sayang kasi yung airport, nawawala tapos ganun. Hindi namin maayos yung daanan namin. Tulad ng ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang calamity fund ng Adams. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.